Good afternoon po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Medyo maulan, ano? And we thank God for bringing us together dito para ulit sumamba. Napakaganda po ng mga inawit natin kanina at a prayer and our Bible reading. And lahat po ito kasama sa pagsamba natin. At ngayon, pupunta po tayo ngayon sa salita ng Diyos. At tulad po ng sinabi ni Deacon Kenneth, last week, this is part 2. Yan, parang series lang, no? Parang Netflix lang. Yung mga nandito, yung mga wala dito, no? Last week, huwag kayong mag-alala. I'm sure makakasabay kayo sa lesson natin kasi along the way po, re-reviewin natin ang mga nasabi ni Brother Kenneth. Yan. So, ito po ang title natin ngayon, no? Hope in the midst of injustice. Pag-asa sa gitna ng kawalang katarungan. Ayan po. Diba? It's unfair. Ayan. Why me? Ayan. Bakit ako pa? Ang bait-bait ko naman. Di ba? Ito pa. Ayan. Nasaan ang hustisya? Di ba? Lagi natin naririnig yan, no? Hustisya para kay idol. Di ba? Pag kinasuhan ng plunder, di ba? Magraralit. Ay, hindi. So, may mga ganyan tayong hugot. I'm sure lahat po tayo makaka-relate sa temang ito because in one way or another, na-experience po natin na to be treated unfairly. Tama po ba? Yan. Sino po ba sa atin dito ang nakaranas na matrato ng hindi patas? Meron ba? Oh, si Kuya Jun, no? Yung iba, hindi, no? Sobrang perfect ng buhay niyo, ha? Alam mo, naalala ko nung ako ay nag-aaral pa, no? Di ba, pag nag-aaral tayo, nung high school, elementary, talagang nag-review tayo. Talagang inaral natin lahat yan. Tapos pagdating ng exam, yung katabi mo, pare, anong sagot? Mangungopya. Di ba? Tapos ikaw, parang, siyempre, pag hindi mo pinakopya, gagalit pa sa'yo. Di ba? So ikaw, papakopyahin mo. Tapos nahuli kayo ng teacher. Di ba? So ano mangyayari sa inyo? Parehos kayong pupunta sa principal's office. Nadamay ka pa. Di ba? Ang sakit nun, di ba? Naniniwala po ba kayo sa story yan? Yung nanay ko parang hindi naniniwala. Kasi actually, baliktad po yun. Ako po yung nangopya. Ako po yung nangongopya. Yung kaklase ko po yung nadamay dahil sa akin. Pero don't worry po, humingi na po ako ng tawad dun sa classmate ko. Pinatawad naman niya ako. Alam niyo po, bawat stage ng buhay natin ay maaari po tayong makaranas ng injustice o hindi patas na pagtrato. Sa school, sa trabaho, di ba alam niyo yun, yung pag ikaw, empleyado kayo, di ba? Lahat naman ginawa nyo, lahat ng utos ng amo nyo ginawa nyo. Pero parang hindi pa rin ako na-appreciate, di ba? Hindi man ako in-increasean. Kailangan pa ng itaas yung minimum wage. Hindi, joke lang. So, di ba minsan ganon? Parang lahat ginawa mo pero you're not appreciated. And hindi lang po sa trabaho yan o sa school, even po sa ating mga tahanan. Di ba? Yung nakaranas na kayo, no, lalo na yung mga mararaming magkakapatid, no? O kami, 4 kami. Naalala ko, feeling ko ang favorite ng magulang ko yun, no, si Dr. Paul. Nandun sa likod. So, minsan ganun, ano, parang nakakaranas tayo ng inequality. Yan. Actually po, lahat po ng mga tanong na ito, ang mga complaints na ito, ay all valid. No? These are all valid questions kasi po, yan po ang realidad ng buhay. In fact, one of the most profound or malalim na tanong in Christianity or religion and philosophy in general, yung katanungan pong bakit laganap pa rin ang kasamaan, kahirapan at kawalan ng hustisya sa mundo kung ang Diyos ay tunay na makapangyarihan at mapagmahal. Yan. Naririnig natin yan, mga tanong na yan. Napakahirap po talagang sagutin yan, especially doon sa taong dumaraan sa matinding pagsubok o problema sa buhay. Ito po yung mga iba pang mga katanungan, di ba? Lord, kung tunay kang makapangyarihan, bakit hindi mo napagaling yung cancer ng nanay ko? Di ba? Question. Lord, kung tunay kang makatarungan, bakit ako nagdurusa sa isang bagay na hindi ko naman kasalanan? And yan. Lord, kung tunay kang mabuti, bakit ang hirap
pa rin ng buhay ko. Meron po tayong mga ganyang hugot. So, as we go along with our study, let's ask the Holy Spirit to clear our minds, clear our hearts. Dasal po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito na meron po kaming pagkakataon na pag-aralan ang inyong salita mula sa Isaiah 53 verse 7 to 12. Nawa po ay habang inaaral namin ang inyong banal na salita, kami po ay inyong baguhin at bigyan ng panibagong pag-asa upang mabigyan ng kasagutan ang malalalim na tanong na bumabagabag sa aming isipan. At naway masumpungan namin ang tunay na kapahingahan at kaaliwan na tanging sa inyo lamang naming matatagpuan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. So, sige, tuloy po tayo. Ang teksto po natin na pag-aaralan natin, or pinag-aaralan natin itong nakaraang linggo ay isang hula or it's a prophecy. Yeah? The prophet Isaiah was looking forward to a very significant event in our history. Ito po marahil yung pinaka-importanting kaganapan sa kasaysayan ng mundo. So ano po kaya yun? The most significant or greatest event in the history of mankind. Ano po kaya yun, no? Yung po ba yung yung nag-champion yung New York Knicks, no, after 53 years? Yung nakaka-relate sa akin. Or yung nanalo si Alex Ayala, no? Third round, no, pumasok sa Wimbledon. Hindi po 'yon. Ito po yung pagkaka-divide ng history natin mula sa BC at AD, di ba? Alam natin yung BC, di ba? Before Christ, AD is yung the year of the Lord, Anno Domini. Yan. So, last week po, natutunan natin through the preaching of Deacon Kenneth that the nameless servant being foretold in this prophecy is none other than our Lord and Savior, Jesus Christ. Yan. So, Jesus Christ, undeniably and without a shadow of a doubt, is the one being fulfilled in the Isaiah prophecy. Yan. Alam niyo po, according to many Bible scholars, no, more than 300 prophecies in the Old Testament were fulfilled in the life of Jesus Christ. At marami pong mga dating skeptic o mga hindi naniniwala sa Christianity na dahil sa kamanghamanghang katotohanan ng ito, ay naging Kristiyano at nanampalataya kay Kristo. At naalala ko rin, no, sabi ni Deacon Kenneth na yung Isaiah 53 daw, yan po yung pinaka-importanting propesiya sa lumang tipan. Ayan, so basahin po natin yung verse 7. Nasa verse 7 na po tayo kasi last week hanggang verse 6 tayo. So ngayon nasa verse 7 na tayo. Sabi po dito, siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na nasa harapan ng mga manggugupit. Sa kanya ay pipi. Kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Ito po yung isang litrato ng kordero o batang tupa. Yan po. So, yan po yung imagery na ipinipinta ni Isaiah upang magets natin yung character ng Panginoon. Humble, no? Obedient and willingly o kusang loob na lumakad patungo sa kanyang kamatayan. Unlike any other animal, no, na kinakatay, yung tupa po, pag kinakatay po yan, tahimik po yan. Hindi umiimik yan. Unlike po nung baboy at manok. Sino po ba dito yung marunong magkatay ng baboy? At sa probinsya. Alala ko po yung father-in-law ko. Galing magkatay ng manok yun. Pero hindi ko kaya. Parang hindi mo matake, di ba? Pagkatiniti. Kasi nagpapapalag yun, sumisigaw. So, alam niyo po ba yung, di ba, yung kasabihan na maamong tupa? Para kang maamong tupa, no? Alam niyo pa yun? No. Yung mga Gen Z, hindi na alam yan sigurado. So, siguro kung ikaw yung nagtatrabaho sa mga slaughterhouse or sa katayan, marahil makaka-relate ka dito. Ngunit, nung panahon ni Isaias, I'm pretty sure na gets nila itong image na to dahil part po ng kanilang religious practice ay yung pag-alay ng isang unblemished o walang depektong tupa. Kinakatay po ito
nung kanilang high priest upang magsilbing, ito yung, wala dito, yung magic word, yung upang magsilbing atonement para sa kanilang mga kasalanan. Last week po, napag-aralan natin po yung atonement through the preaching of Deacon Kenneth. Natutunan po natin yung tungkol sa atonement o penal substitution. Di ba? Sabi ka ni Deacon Kenneth na ito po ang puso ng mensahe ni Isaiah 53. Naalala ko yung yung illustration ni Kenneth, yung sa math. Naalala niyo yung sabi niya, sa math, bakit sa math merong addition, subtraction, multiplication, division, pero wala daw substitution. Meron yata substitution sa 'di ba? Sa election yung dagdag bawas. para mas bagay yata doon yun. Pero anyway, ayun, yun po yung atonement, no? Yung penal sa yung kaparusahan ni Kristo ng mga makasalanan, pinalitan ni Kristo. Basically ganun. So verse 8, Isaiah 53:8, sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inilayo siya, at tungkol sa kanyang salinlahi na itinuring na siyang itiniwalag sa lupain ng mga buhay at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. So, alam niyo, nung ginagawa ko po itong preaching, sabi ko parang mas mahirap pa yung Tagalog kaysa sa English. Medyo ang bibigat ng mga salita, no? Katulad nitong pagsalangsang. Ang alam ko po yung pagsalangsang, yung parang, di ba, salansan mo. Pakisalansan nga yung gamit dyan, di ba? Parang gano'n, no? Pero hingi tayong tulong dun sa isang translation, no? ASD, para mas maintindihan lang po natin to. Ito, simple lang. Hinuli siya, hinatulan at pinatay. Walang nakaisip, isa man sa mga salinlahi niya, na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan. Na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Yan po ang in a simpler version. Yan, sige. Tuloy natin po sa verse 9. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig. Si Jesus po, na walang ginawang kasalanan, walang anumang pandaraya na narinig sa kanyang bibig, ang pinakabanal at matuwid na tao na nabuhay sa kasaysayan ng mundo ay hinatulang mamatay bilang isang kriminal. Di ba? Binugbog, hinama, kinutya. Ano po ba tawag natin doon? Di ba unfair? Unfair, di ba? Yan. Sabi po ng isang pastor sa US, no victim of injustice was ever more innocent than the sinless Son of God. And yet, no one ever suffered more agony than he did. He was cruelly executed by men who openly acknowledged his faultlessness. Yet at the same time, Barabbas, a murderous, thieving insurrectionist, was similarly set free. It was the greatest travesty of injustice the world will ever see. The death of Jesus is the greatest injustice in history, which leads us to our first main point. Ayan po. Tatlo lang po yung main point natin, so maiksi lang ito. Ito po yung una. The greatest injustice. Isaiah 53:7-9. The crucifixion of Jesus is the greatest injustice in human history. Agree po ba tayo dyan? No? Parang wala nang mas lalala dyan, yung pagkamatay ng sinless Son of God. Yan po ang first point. So, punta po tayo sa verse 10. Yan, bilis, no? Malapit na po. Hindi, matagal pa po. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan. Makikita niya ang kanyang supling, pahahabain niya ang kanyang mga araw, at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay.
Tuloy na natin sa verse 11. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kung lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasalanan. Grabe ano, there's so much to unpack even dun sa mga unang linya, no. Unahin po natin yung first line, no, yung kinalugdan ng Diyos. Balikan po natin, no. Ito pa yung pabalik. Ay, sorry. Ito, no. Nakita nyo? Hindi po ba kayo na na-shock? Kinalugdan ng Diyos ng Panginoon na mabugbog siya. In English, it pleased the Lord to crush him. No, parang gusto mo sa tama ba yung narinig ko? No, kinalugdan ng Diyos na siya'y mabugbog. Many people stumble when reading the Bible because they encounter concepts that are difficult to understand. And I'm sure tayo rin, no, may mga experiences na ganyan. Sometimes when we read the Bible, meron pong mga konseptong napaka-abstract sa atin o parang hindi natin magets, no? Naririnig po natin yung mga, alam niyo po ba yung term na cosmic child abuse? Narinig niyo na yan? No? Yan po ang parang kutya ng mga hindi nananampalataya kay Kristo na at hindi naniniwala sa Bible. Sabi nila, yung Diyos na sinasamba nyo is a cosmic child abuser. Yan. Yan po ang kanilang bintang sa ating Panginoon. Alam nyo, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na binigyan niya tayo ng espiritu ng katotohanan at binigyan niya tayo ng maayos na pag-iisip upang bigyang kabuluhan ang mga tila bagay contradiction sa karakter ng Diyos na nababasa natin sa Biblia. Ang simple ngunit napakalalim na sagot sa katanungang ito ay si Kristo po ay kusang loob na inalay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Hindi siya yung parang batang paslit na ginugulpin ng tatay tapos sinusumbong natin sa bantay bata or sa bawsi ba yan? 'Di ba? Hindi po ganoon. So, ito po yung sabi ni Jesus sa John 10:17-18. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. At sabi po sa Efeso 1:5-7, tayo itinalaga ng pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran na ang ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Jesus is the second person of the Trinity. At mula noon pa man, ay kaisa na ni Jesus ang Diyos, Ama, sa layuning tubusin ang mga kasalanan ng sangkatauhan. At ipakita sa buong mundo ang kanyang kaluwalhatian, kabutihan, at pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Yan po ang second main point natin. The greatest purpose. The salvation of sinners for the good pleasure and glory of God is the greatest purpose. Yan po ang dakilang layunin ng Diyos. Ang iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Nakakasunod po ba tayo? No? Greatest injustice, greatest purpose. Alam niyo po, meron isang konsepto sa gospel ng ating Panginoon na napakahirap po talagang maintindihan pag nag-share po tayo ng gospel. O parang ang hirap tanggapin. Ito po yung konseptong hindi natin kayang pagtrabahuhan yung ating
kaligtasan. No matter how hard you try na maging ganap sa mata ng Panginoon, ay hindi mo kaya. That is why kailangan po ay merong magbayad o may mamatay para sa ating mga kasalanan. Noon, naalala ko po nung hindi pa po ako Kristiyano at may nag-share sa akin ng gospel sa youth camp. Tinanong ako nung counselor ko, sabi, Eric, kung ikaw ay nandun ka na sa pintuan ng langit at tatanungin ka ng Diyos, bakit ba kita papapasukin sa aking kaharian? Naitanong na po ba sa inyo yan? I'm sure naitanong na sa inyo yan, no? Di ba dati, meron kaming yung yan, tawag dyan, WWL. So, gaya ng sagot ng marami, ang sagot ko, I think, papasa naman ako dyan kahit pasang awa. Kasi, mabait naman ako. Siguro yung mga nagawa kong masama, mas marami naman yung nagawa kong mabuti. So, sa tingin ko, papasa naman ako. Hindi naman ako sobrang sama. Hindi naman ako pumatay ng rape or whatever. So, I think, okay naman ako. So, and then, shinare nila sa akin yung gospel. And sabi niya, ang buhay na walang hanggan ay isang libreng regalo. Hindi natin ito napagtatrabahuhan, hindi natin ito deserve, dahil po tayo ay makasalanan, at hindi po natin kayang abutin ang pamantayan ng Diyos. Ano po ba yung pamantayan ng Diyos? Perfection. Yan. At tanging ang ginawa lamang ni Kristo sa krus ang makapagliligtas sa iyo kung ikaw ay magtitiwala at mananampalataya sa Kanya. Now, when thinking about the standard of perfection, napakahirap para sa ating isipin, why does God hold us to such a high standard? Bakit napakataas ng pamantayan? Hindi niyo po ba naisip yon? No? Wala namang perfect eh. Sino makakaabot niyan? No? Sorry. Baliktad. Ba't ayaw na? Sige. Para naghang siya. Ayan. Sabi po ni, at napakaganda po itong quote na to ni R.C. Sproul, talking about perfection. Sana, try natin intindihin yung Sabi niya, there is not one person in 1,000 who will claim to be perfect. Because there is not one person in 1,000 who understands the seriousness of not being perfect. This thinking is so serious and damning because ultimately, the standard by which we will be judged is not a curve, but by the standard of God's perfection. So, nakuha nyo? Parang pag may kinausap kayo, wala namang perfect eh. Di ba? Sino ba naman ang perfecto? Pero, sobrang importante po na maunawaan natin yan. Alam niyo po yung sa school ito, naririnig ko to sa anak ko, yung ika-curve ng teacher ko yung grade namin. Kasi pag lahat kayo, kumbaga, ayaw ng teacher na lahat babagsak eh. So, kina-curve niya yung grade para lahat pumasa. So, yun po yung kina-curve, no? So, ang sinasabi lang po dito ni R.C. Sproul, yung maling kaisipan, na okay lang naman tayo magkasala paminsan-minsan. I mean, sino ba naman ang perpekto, di ba? Lahat naman tayo nagkakasala at maaari mo ring isipin na hindi naman ako kasing sama nung kapitbahay ko o nung mga korap na politiko dyan. Wala naman akong ghost project or hindi naman ako nagplunder. Because we base our goodness with our own standard and we compare ourselves to others. But remember mga kapatid, lahat po tayo ay huhusgahan ng Diyos, hindi base sa sarili nating pamantayan ng moralidad, kundi sa perpektong pamantayan ng Diyos. Sabi po sa James 2:10, sapagkat sino mang tumupad ng buong kautusan, subalit lumabag sa isa, ay nagkasala sa lahat. Ang biblical definition ng sin o kasalanan ay hindi lang ang paggawa ng masama, kundi ito ay hindi pag-abot ng tao sa isang uri ng pamantayan. The Greek word for sin is hamartia. Yan, hamartia, medyo mga big words, which means missing the mark.
Yan. Ang Diyos po ay ganap na banal at mabuti. He is a perfectly holy and righteous God. Yan po ang pamantayang moral at dapat nating ipamuhay bilang mga nilalang na nilikha ng Diyos sa kanyang imahe at wangis. Subalit sa kasamang palad, hindi po tayo nakaabot dito. Sumablay po tayo. The only way po na ma-appreciate natin fully yung ginawa ni Kristo para sa atin is if we recognize the holiness of God and the seriousness of sin. Natandaan niyo po yun, ano? The holiness of God and the seriousness of sin. Kung hindi po natin maunawa ng dalawang mahalagang konseptong ito, hindi po natin talaga ma-appreciate ang ginawa ni Kristo para sa atin. Jesus Christ lived a perfect life that we could never live and died a perfect sacrifice that we could never pay. Yan lang ang tanging paraan upang tayo ay maging karapat-dapat sa Diyos at pwede po tayong maging kaisa ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang mga ginawa para sa atin. The Bible tells us that we were made righteous with Christ. Ayan. So, yan. Review lang po tayo, ano? Main point number 1, the greatest injustice. The crucifixion of Jesus is the greatest injustice in human history. Main point number 2, the greatest purpose. The salvation of sinners for the good pleasure and glory of God is the greatest purpose. Papunta na po tayo sa ating last point. Ayan. Excited na lahat, no? Tatapos na. Ayan. Basahin po natin ang verse 12. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga lumalabag, gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. Our third main point, yan, the greatest triumph and reward. Yan po ang sabi sa verse 12. Christ's victory over sin and death through His suffering is the greatest triumph. Yan po yung unang sub-main point. No? Sabi po sa 1 Corinthians 15:54-57, yan, Christ's victory over sin and death. Yan. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang kasalanan at kamatayan ay nilamon na ng pagtatagumpay ni Jesus. Wala na pong kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa atin dahil pinagtagumpayan na yan ni Kristo. Yan po ang pinakamatinding pagkapanalo. Yan. Mas matindi pa yan sa sa championship ng Hinebra, no? Kuya John. Yung pagka-champion. Si Jesus ang ultimate champion natin. No? Yan. Ang pangalawang subpoint under the main point number 3, Christ's reward is His exaltation as the Savior of a redeemed people, bought by His blood and cherished forever. Ayan po. Dito po ako talaga dito po ako pinakinikilig, when I see this, no. Tayo daw po ay regalo ng Diyos kay Kristo, cherished forever. So, tignan niyo po yung mga katabi niyo. Yan po, regalo po. Mga katabi niyo, regalo po kay Kristo. Kung yan po ang regalo po sa inyo, no, matutuwa po ba kayo? Di ba? Tayo po ay regalo ng Diyos kay Kristo. Imagine niyo, di ba? Philippians 2:8-11, the exaltation of Christ. Yan po yung unang result ng pagkakapanalo ni Christ sa kamatayan. He was exalted. Pangalawa, sa Titus 2:14, Christ gave Himself up for us and made us His own treasured possession.
Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili. Tinuring niyang kanya. At tayo ay tinuring na kanya. No? Sarili niyang pag-aari. No, lagi natin naririnig yung linya sa love song, yung, alam niyo po yung, yung you belong with me, di ba? And I belong to you, di ba? Yung mga ganun, mga nakakakilig na mga linya sa kanta, no? Tapos meron pa yung, sa Tagalog, yung ako ay sa iyo, ikaw ay sa akin. Mga ganun, no? No? I-ax, no? Tama. Si Kuya Jun talaga, oh. Inaano yung edad natin. So, inihahalin tulad ng Biblia ang relasyon natin kay Jesus sa magnobyo o magnobyang malapit ng ikasal. Yan po yung sabi sa Revelations 19:7-9. We are the bride of Christ, eagerly awaiting the great wedding feast. Imagine. Hindi po natin maintindihan o hindi po natin maarok yung kung anong itsura ng wedding feast, no? Pero I'm sure po bonggang-bongga 'yan, no? Mas bongga pa 'yan sa pinaka-bonggang wedding na na-attenda natin. Yung wedding feast of the bride and groom, yung wedding feast ni Kristo at natin bilang kanyang bride. Ayun po. Malapit na po tayo matapos. Pero hindi pa po. Yan po yung tatlong main point. Greatest injustice, greatest purpose, greatest triumph and reward. In conclusion, ibalik ko lang po itong mga tanong ulit kanina. Parang gusto ko lang ibalik. It's unfair. Why me? Nasaan ang hustisya? Lord, ba't di mo napagaling yung cancer ng nanay ko? Ba't ako nagdurusa unfairly? Ba't ang hirap ng buhay? Naisip ko lang, no, may sagot na po ba tayo sa mga tanong na yan? No? Siguro nga, meron na po tayong sagot. Pero there is a saying, no, na it's easier said than done. Alam niyo yan, di ba? Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Ako po mismo dumaan sa matinding pagsubok. Just recently, may mga iba nakakaalam dun sa storya ko. Pero hindi ko na po ikikwento yung buong detalye. Kasi hindi naman po importante na yun. Walang sinabi yun dun sa ginawa ni Kristo, no, para sa atin. So, we will not dwell into that. But I'm pretty sure po, mga kapatid, dumaan na rin po tayo sa matinding mga pagsubok. Lahat po tayo, wala pong makakaligtas sa mga pagsubok. Ako po, ang mga go-to verse ko pagka meron mga challenges sa buhay. Ayan. Ayaw mag-go-to. Ay, naka-freeze. Naka-freeze pala. Okay. Di bale. So, ang mga go-to verse ko is yung Genesis chapter 50, verse 20. Ayan. Alam niyo yan, yung sabi doon, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Nakaka-relate po ako dun sa story. Sa storya po ni ano yan. No? Sino nagsabi? Si Chao, no? Tama, yan po ang story ni Joseph, no? Kasi 'di ba, alam niyo na yung story niya, 'di ba? Binenta siya sa Ehipto. Tapos okay na. So ilagay natin ulit. Hindi nasama. Okay, sige, mamaya na. Okay lang. So yung story ni Joseph na binenta siya sa Ehipto, tapos 'di ba nung dumating yung pero dahil sa pagbenta sa kanya, halos patay na siya, 'di ba? Dahil sa pagbenta sa kanya, naging kanang kamay siya nung Pharaoh. So ngayon, yumaman siya, nag-succeed siya, tapos dumating yung mga kapatid niya. Alam niyo yung story, 'di ba? Hindi na tayo So humihingi ng tawad yung mga kapatid niya, patawarin mo kami, Joseph. Imbis na maghiganti siya, imbis na parang alam mo yon, yung sumbatan niya yung mga kapatid niya, yung po yung sinabi niya. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Yung second go-to verse ko naman, yung sa New Testament naman, sa Romans 8:28. I'm sure alam niyo yung verse na yan, no?
Very famous yan. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Wala dito, no? Mabuti, masama, lahat po ng pinagdaraanan natin ay para sa kabutihan natin. Para doon sa mga nagmamahal kay Kristo at tinawag sa kanyang layunin. And dito po sa lesson natin ngayon sa Isaiah 53, no? 7 to 12. Ito po yung biggest takeaway ko nung ginagawa namin ni Kenneth yung sermon na ito. Sayang, no, hindi rin na isama dito. Anyway, nakalimutan. Babanggitin ko na lang. If God can turn the greatest injustice into the greatest blessing and triumph, how much more can He turn your darkest moments into testimonies of grace and deliverance? Ulitin ko po, no? If God can turn the greatest injustice into the greatest blessing and triumph, how much more can He turn your darkest moments into testimonies of grace and deliverance? Basically, yan po yung parang main point or big idea natin today. And siguro po, no, hindi tulad ni Kristo, tayo po ay nakaka-experience ng trials, not because of injustice, but because of our own failures. No? Hindi po dahil sa injustice. Ako, marami na rin akong nagawang hindi okay sa buhay ko. Tulad po nung pangungopya, nung ako'y nag-aaral. So, if you are suffering because of your own failures, this message is also for you. God can also turn your past failures, and redeem it for His glory. Lahat po yan ay ipinako na ni Kristo sa krus. In closing, let me end with a short story of two Christians. Christians na nakilala natin dahil sa mga inaawit natin sa simbahan. Alam niyo po yon, yung Blessed Assurance, Jesus is mine. Alam niyo yung song na yun, ano? Okay, yung To God be the glory. Tapos yung I have decided to follow Jesus. I have decided. Yan. Ito po yung una. Yung unang Christian. Ang pangalan niya ay si Fanny Crosby. Si Fanny Crosby po ay pinanganak na bulag. Hindi po dahil may depekto siya or ano. Dahil po sa pagkakamali ng kanilang doktor, nabulag siya. Ayan. Ngunit po, balik ko muna. Hindi po ito naging hadlang sa kanya para mamuhay siya ng may purpose at may meaning. Sa katunayan, si Fanny Crosby po ay nakasulat ng, I think, 1,000 hymns. Imagine nyo, 1,000 kanta ang naisulat niya at kinakanta natin worldwide throughout the history of the church. Ako nga, inisip ko, may alam ba akong 1,000 na kanta? Yung alam mo lang, hindi ko yung sumulat. Di ba parang, ganun siya ka-talented at ginamit niya yung nangyari sa kanya for the glory of God. So ito po yung sabi niya, ito po yung nakaka-inspire talaga. Sabi niya, if I had a choice, I would still choose to remain blind. For when I die, the first face I will see will be the face of my Savior. Yan po ang sabi niya. Imagine. Ito po yung pangalawang, actually marami pa sana pero in the interest of time, dalawa lang muna yung ipapakita ko sa inyo. Ito po si Nokseng of the Garo tribe in Assam, India. Hindi po siya talaga yan, parang wala kami makitang litrato kasi ng niya. Dahil hindi po siya masyadong sikat sa history, although this is a real story in India, nangyari sa India. Si Nokseng naman po, hindi po ito gumagawa ng kanta. Pero ito po yung linyang pinasikat niya. Yan, yung kinanta ko kanina. I have decided to follow Jesus. No turning back. The cross before me, the world behind me.
No turning back. No turning back. Very short story nitong storya nito. Noong 1800, meron pong noong late 1800s, meron pong missionary na pumunta sa Assam, India, in the tribe of Garo. Medyo notorious po yung tribe na yan dahil po barbaric po sila at talaga po pumapatay sila. In that missionary journey, meron po silang na-convert. It's an American Baptist missionary group. Actually, discouraged pa nga sila dahil grabe, konti lang yung na-share natin. But this person or this family na sinokseng na na-convert nila, meron siyang 2 anak at 1 asawa. At dahil sa kanyang zeal, nung nasharean siya ng gospel, dahil sa kanyang zeal to share the gospel, wala siyang pakialam kahit bawal sa village nila. I-share ko yung gospel kasi buhay ito eh. Sabi sa kanya nung chief leader, yung sultan, Nokseng, wag ka nang mag-share. Kasi kung hindi, papatayin ko yung family mo. So, siya tuloy pa rin mag-share. Anyway, hinuli siya. Yung 2 anak niya, dinala in front of the crowd. Sabi doon, deny Jesus or I will kill your 2 sons. Sabi niya, I have decided to follow Jesus. Tapos, pana yun yung description sa history. Pinana yung 2 anak. So, patay. Patay na. Sabi niya, I have decided to follow. Pangalawa, deny Jesus or your wife will suffer the same fate. Pamamatay din. Sabi niya, though none go with me, I will still follow. Though none go with me, I will still follow. Kasi wala na yung asawa niya. So, patay. Patay yung asawa niya. Pangatlo, deny Jesus and you will die yourself. So, alam na natin yung sagot ni Nokseng. Sabi niya, I have decided to follow Jesus, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. So, we know the story, patay din siya. And we might think na napaka ano naman ito? 'Di ba? Ano bang sabihin na hindi censored? Napaka-ing-ing naman itong taong to. Sinacrifice mo yung buong pamilya mo, yung buhay mo. Pero sabi ko nga, lahat naman tayo, 'di ba, mawawala din sa mundong ito. And this guy, Nokseng, chose to obey God. And what happened is when this parang statement, yung kanyang battle cry, echoed throughout the village. And the most amazing thing happened. The whole village became a Christian. Even the chief leader. And up to now, you can search the place. They are predominantly a Christian village, Christian town sa India. Di ba? Nakaka-inspire, or naka-i-inspire yan. Mga Tagalog, dyan. Nakaka-inspire yung mga story. And I believe lahat po tayo may kanya-kanyang calling and spiritual journey sa buhay. Not all of us will be called to write 1,000 hymns, no? Sino ba may kayang sumulat ng 1,000 hymns? Not all of us can do that. Not all of us will be called to martyrdom. Hindi po lahat tayo tatawagin na hayaang mamatay yung mga anak natin at mga asawa. Pero I'm sure po, ito po ang sure. If you are a true follower of the one and only Savior who gave His life for you, I'm sure na meron pong purpose lahat ng nangyayari sa buhay natin. At meron pong nakalaang magandang istorya ng patotoo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Sure po ako dyan. If you are a true follower of Jesus, there is something in store for all of us. Hindi lang, kahit na hindi ganyang kagrabe, no? God has something for all of us. And in closing, tapos na po talaga, I'd like to ask my daughter, si Erin, and yung aking pamangkin na si Jed,
to sing a song. Erin, is it here? Yan. To sing a song, Christ is Enough. Ano po ito nandito po yung lyrics ni Noxeng sa dulo. Pero it's a modernized na. But I'm sure alam natin tong song na to, no? Very famous to. It's a mash-up of the song, of the words of Noxeng. So, Erin, Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning